Bakit? Bakit wrong? Dahil nga dun sa inilabas ni Sas Rogando about dun sa resolution, concurrent resolution number 10 kung saan final ni Lacson na nag-legalize ng corruption, okay, sa bansa, lalo na sa mga senators at congressman. Kaya maraming nagpapatayan, maraming ayaw umalis sa pwesto dahil nga dun sa legalized corruption. At ang laki ng mga amount na nakakuha nito, 'di ba, ng mga senators. Imagine congressman, aabot ka ng 100 to half billion. Pwede. Lalo na pag close ka sa speaker, right? Yung mga senators, kaya pala ang laki ng bintahan ng Smart Magic. Like, if you wanna be a senator, you must pay 200 million. Pero bawi-bawi mo yan dahil nga dito sa concurrent resolution number 10. Okay, ngayon nalaman na natin bakit ganun ang mga senators. Even Miriam Santiago, 'di ba, nagsabi na rin na talagang tumatakbo itong mga tao pagka senator kasi nga doon. Okay? Tinanong siya hindi ko maalala, basta sa ABS-CBN yun na interview, na tinanong siya na magkano ba minimum 2.5 million yung parang gagastusin mo sa opisina mo. Like magka-hire ka ng mga consultants or staff or whatever. Pero hindi ni stress doon ni Miriam about doon sa concurrent resolution number 10 kasi nga si Miriam ay isa doon sa nag-approve noon. Akala nila matino, di ba? So maraming inilabas ang totoong kulay ng politika o ng politiko dahil nga sa resolution number 10 na in-expose ni Sas. Okay, good job Sas, and thank you so much na inilahad mo ito. Kasi nga, even ako mga kaloy, sobrang busy, di ba? At wala talagang time magkakalkal. Okay? Pero itong si Sas ay talagang, hindi ko alam kung may nagtimbre sa kanya about sa concurrent resolution number 10, pero kung wala mang nagtimbre sa kanya at talagang kinalkal talaga niya, ay talagang good job for Sas. So, heto mga kaloys, nag-reply dito si Lacson October 19. Okay? Sabi niya, there's no such thing as legalize. Okay. So, nag-rebut dito si Sas about it. Okay? Kasi nga, kung babasahin nyo ang mga kaloys, yung resolution number 10, ito yung page ni Lacson. Kung basahin yung resolution number 10, yun na nga, in-explain na ni Sas, masyadong obvious po, okay, ang title. Diba? Masyadong obvious ang title. At dahil nga sa reply ni Lacson, nalaman natin na itong process, okay, ng ng auditing, na certificate lang ang ibibigay, wala talagang detalye, walang resibo, ay nagsimula pa pala sa time Nino mga kaloys. Kaninong time nagsimula? Okay? Nagsimula 1987. So after the 1986 EDSA, okay, 'di ba, nag-declare ng revisionary government itong kampo ni Cory, kaya nga naiupo siya. Right? At yun nga, pinalitan lang constitution. 1987. So nung time ni Cory, okay, ay nagsimula itong yung itong style ng pag-audit sa mga senators at mga congressman. 'Di ba, na walang resibo, kundi certification lang. Kaya hindi ko yung magtataka na during the time of Cory, 'di ba, masyadong sip-sip talaga yung mga nanalo. Karamihan sa mga nanalo na senators noong 1987 ay kampo ni Cory. Kaya nga napalitan yung airport kaagad-agad sa pangalan ni Ninoy Aquino. Dahil pala dito. Okay, parang Pandora box ito. Lumabas lahat yung baho sa simula pa lang na, hey, nawala na si Marcos Sr. Yun yung mga ng mga dilawan, di ba? At yung mga nauto, lalo ng mga kabataan, di ba? Kasi nga sirang-sira si Marcos. Pero marami na ring nagising. Na itong mga dilawan ay talagang nagsisigaw sila na magnanakaw si Marcos, pero nung naupo na sila, nilegalize pala nila ang pagnanakaw. Okay? Si Lacson nagsabi niya na 1987 pa ginagawa ng ganun. So ang ginawa lang pala niya doon sa concurrent resolution, okay, ay sabi dito mga kaloys, maintaining the prevailing system of accounting and liquidation.
So, ibig sabihin nun, gusto na lang panatilihin yung style ng pag-audit na certificate lang at walang resibo. 'Di ba? Papayag ba kayo mga kaloys? Halimbawa may katulong kayo sa bahay. 'Di ba? Pag pinabili mo ng grocery. 'Di ba? Binigyan mo ng 5,000. Tapos nung pagbalik, ang nakita mo lang parang worth 1,000 lang. Hiningan mo siya ng resibo. Sabi niya, "Ay, ma'am, certificate lang pwede kong ibigay sa inyo." Acceptable ba 'yon? Hindi. 'Di ba? O sa company. Okay? Halimbawa, binigyan ka ng boss mo ng budget. Okay, mag-travel ka. Tapos hingin ka ng resibo, sabihin mo sa boss mo na, sir, hindi na po uso yung resibo, certificate na lang po. Acceptable ba 'yon? Hindi. So, nirebat ni SAS yung sinabi ni Lacson na wala daw there's no such thing as legalized corruption. Come on, Lacson. Okay? Nilagay pa niya dito yung link. Okay? So, ito yan ang link. Kung babasahin mo nga itong mga kaloys, walang receipt. Okay? Ulitin natin yung ginawa ni SAS, di ba? Halimbawa, kung mag-find ka dito ng receipt. Okay? Wala. Zero. Okay? Nakita niyo mga kaloys? Ay, hindi niyo pala makita. Pero zero dito mga kaloys. Pero kung mag-ano ka ng certificate, mag-search ka ng word na certificate, ayan, lumabas. Okay? Certification. Ayan, no? Right? By way of certification. Not by way of presenting receipts. Okay? Magkaiba po yun. Kasi nga, kung pwede lang palang certificate, that would legalize corruption. Kasi nga, hindi mo malalaman yung detalye. Dahil nga sa resibo, malalaman mo kung saan ginastos. 'Di ba? Baka yung binigay na pera or yung pondo ng senator ay talagang pinunduhan yung mga kabit. 'Di ba? Or binili ng Tesla. So, hindi natin alam. Kasi nga, kung may resibo galing sa Tesla, teka, bakit ikaw, senator, may Tesla ka? 'Di ba? Public servant ka. Servant! Nasaan ka nakakita ng servant na may Tesla? Tapos yung amo, yung mga taxpayers ay talagang hirap bumili ng bigas kasi sobrang mahal. Right? Sabi ni Apricot, kaya nakapagtataka ang liit ng sweldo pero unstoppable ang yaman nila because of this practice. Okay? Na sinabi ni Lacson na 1987 pa pala. During the time of Cory. Right? During the time of Cory. Napaka-plastic nila mga kaloys, diba na Marcos magnanakaw pero sila pala yung totoong magnanakaw. Right? Worst, ginawa pang legal. Kaya china-challenge ko yung mga dilawan, maghanap kayo ng batas na kagaya ng concurrent na nilegalize ang corruption. Sa time ni Marcos, maghanap kayo. Okay? I-post nyo dyan. Pag-aralan natin. Right? Sabi ni Bega Warp, Bangulpan, gaya nga ng sinabi ni Attorney Glenn Chong, smart magic ang nag-utos sa mga politiko na magnakaw at magkamkam ng 10 digits pesos. Pero magpabayad. Yan nga, 200 million, di ba? Kung gusto mong manalo bilang senator. Bawing-bawi mo yan. First 2 years mo pa lang. Bawing-bawi, tapos 6 years ka manatili bilang senator. Right? So, dito, sobra talagang garapalan itong si Lacson na mambubudol. Right? Certification, walang receipt. Okay, sinabi pa ni Lacson dito mga kaloys na sabi niya dito, concurrent number 10 adopted in 2011 takes into account members of Congress extending immediate response and assistance to constituents outside our legislative work such as medical assistance. This is BS yung medical assistant mga kaloys. But it's not inconsistent with Article 9D, Section 2 of the 1987 Constitution, where nothing can prevent the Commission on Audit from exercising its post-audit function. Kung i-click mo itong mga kaloys, okay? Kasi nagbigay siya ng link eh. Ayan. So yan mga kaloys, ang mandato ng Commission on Audit. Kung i-search mo dito yung word na certification, mga kaloys. Certification, wala.
walang certification dito sa mandato. Okay? Walang certification. Wait lang. Wrong spelling pala ako mga kapatid. Wait lang ha. Certification. Ayan. 0. Okay? Sige. Para sabihin niyo talaga na totoo ang sinabi ko, ayan, i-post ko yung link at i-search niyo ang word na certification. Wala. Pero, kung i-search niyo ang receipt, okay, resibo, mayroon. Ayan, oh. Ayan. Oh, di ba? So, ibig sabihin nun, ang mandato sa COA ay mga resibo, hindi certification. Bakit hindi tinira ng Korte Suprema itong resolution na to? Okay? Bakit hindi tinira na unconstitutional ito? Kasi ayon sa Constitution, ang mandato ay resibo, not certification. Nagets niyo mga kaloys? You know, receipt. The Commission on Audit shall have the power and authority and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property. Walang certification. Yan ang mandato. Resibo, hindi certification. Bakit hindi ito tinira ng Supreme Court na unconstitutional yan? Kasi ang mandato, resibo, hindi certification. Bakit? Diba? Sabi ni Lakisa Nakaw, I'm glad this happened now. People are aware and hoping sooner or later we take action. Imagine mga kaloys. This is unconstitutional. Base dito sa mandato, di ba? Kasi walang certification yung sinabi. Dapat resibo. Pero, bakit tahimik ang Supreme Court? Di ba? Ganun na ang korupsyon sa Pilipinas. Wala nang matino, wala nang para sa bayan. Right? Dahil sa pera. Di ba? Wala na. Sabi ni Claret Santos, si Lola Hitad lang ang may K magka-Tesla dahil ang pambayad niya ay galing sa pinagtrabuhan niya. That's true. Kaya nga mag-a-apply ako sa Tesla mga kaloy after my masteral. Sana matanggap ako at maka-afford na akong bumili ng Tesla. Okay? Mag-Tesla tayo. Hindi galing sa nakaw, kundi galing sa pagsisikap mga kaloys. So, ayan o, unconstitutional to mga kaloys. Sa akin unconstitutional to. Bakit walang taga Supreme Court or nag-file man lang sa Supreme Court na, di ba, ipawalang bisa itong resolution na to. Hindi pwedeng certification lang kasi nga ayon sa Constitution dapat resibo. Resibo. Ayan resibo. Gets niyo mga kaloys.